Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the Creator of this world, the one who created us in His image and likeness, who loves us unconditionally, who is full of mercy and grace and righteous, and He is just. Someday we will be with Him. He is our inheritance, and we are His inheritance, Yahweh. And I glorify the name of Jesus Christ, my Savior and Redeemer. My friend who gave his life for his friends. The commander of the army of the Holy God, the Messiah, Emmanuel, Yeshua. And he prayed to the Almighty Father that wherever He is, there we will be. He wants us to be with Him, to reign with Him in His kingdom that will never end. And I am thankful of the Holy Spirit for His guidance, for reminding us to do the right things, to love our brethren, to obey the commands of the Holy God and the teachings of Jesus Christ. So mahal na mahal tayo ni Almighty Father, Jesus Christ, tsaka ng Holy Spirit. They will never leave us unless tayo na ang umalis. Tayo na ang gumawa ng kasalanan, tayo na ang gumawa ng way para umalis. Alis si Almighty Father sa atin, si Jesus Christ, ang Holy Spirit, kung tayo ay wicked. But if we remain faithful to our Father, if we love Jesus Christ, and we respect the Holy Spirit, they will live in our hearts, because our body is a temple of the Holy God. So last time we read Deuteronomy chapter 26. It's about first fruits and tithes. So sino ang first fruit? Si Jesus Christ. Siya ang first fruit. Siya ay nakalagay sa puso natin. At siya rin ang high priest na lalapitan natin. At siya rin yung offering. Si Jesus Christ lahat. So dito sa Deuteronomy chapter 26, ito ay literal, no? Literal. Sa ngayon, symbolically speaking, ina-apply yung mga nandito sa Old Covenant sa New Covenant. At yung tithes, ano yung tithes? Itutulong natin sa kapwa-tao natin, sa mga taong vulnerable people, the marginalized people in the society. Yung mga taong walang connection sa society or walang tagapagtanggol. Like the orphans or the fatherless, the widows, mga nag-iisa na sa buhay. At saka yung mga strangers or foreigners. Dahil usually pag stranger or foreigners, inaabuso ng mga local, no? Local na nakatira sa isang lugar, inaabuso nila ang foreigner or strangers. Kaya itinuturo sa atin yung Almighty Father to help the foreigners or strangers, the fatherless and or the orphans and the widows, mga walang tagapagtanggol, and those who have
um, problems, different kinds of problems. Assist them through the guidance of the Holy Spirit. Help them. Yun ang gusto ni Almighty Father. Dahil we are all children of the Holy God. At kung mamahalin natin ang kapwa-tao natin, without asking anything in return, si Almighty Father ang mag-bless sa atin abundantly. At nang sa ganon, matatawag tayong anak ni Almighty Father. Dahil si Almighty Father is helpful. Kapag patawad si Almighty Father, maawain siya. So, para kaninang mga tithes? Sa Levites, the stranger, or the foreigners, the fatherless, or the orphans, and the widows. Pag sinasabing Levite, priest, no? Kasi sa kanila galing ang lahi ng mga priest. So, sa ngayon, sino ang priest natin? Si Jesus Christ, siya ang high priest natin. Ibibigay natin kung ano ang nararapat sa kanya. Ano yung nararapat para kay Jesus Christ? Ang portion din ni Jesus Christ, ibinibigay niya sa mga mahihirap. Take up your cross and follow me. Ganun ang gusto ni Jesus Christ. Yun ay tinuturo ni Jesus Christ. Sell all you have or share whatever you have to the poor and take up your cross and follow me. Pareho sila ni Almighty Father. He is like the Almighty Father, si Jesus Christ. Kaya nga diba sabi ni Almighty Father, who is like me? Si Jesus Christ yun. At binabanggit na naman dito, no? Na hindi natin dapat tinatawag yung mga dead people. Kasi dead na sila. Wala na ang kaluluwa nila dito sa mundo. It's either na kay Almighty Father or nasa eternal damnation. So if we call the dead people, or if we give anything for the dead people, actually hindi na people na matatawag yun no? Kasi ang body, pag namatay ang isang tao, body na lang ang tawag sa kanya, hindi na siya pangalan niya. Body na lang, parang kahoy. It's a thing, it's an it, no? Hindi na he, she, kundi it na lang, it. Isa ng kagamitan, hindi na living entity, kundi wala na siyang soul. Parang na siyang dry na kahoy. Babuti pa yung mga puno, buhay yun. Pero pag ang tao, wala na dito sa mundo. Yung soul niya, mas malala pa siya sa, yung body niya, mas malala pa sa puno. Dahil yung puno, buhay pa yon. Yung body, pag wala na, body na lang. Yung soul, nasaan? Na kay Almighty Father, or na kay nasa devil, no? Kaya hindi tayo dapat magbibigay ng anything for the dead. Sundin natin ang pinagkutos sa atin ng tatay natin. At ipinagutos din dito, no? Ano pa ang pinagutos ni Almighty Father? Nasundin kung ano ang pinagutos niya, statutes, commandments, judgments. And we are His special people if we obey our Father.
that we keep all His commandments. Tayo ang kanyang special people. So dito na tayo basahin natin ngayon sa Deuteronomy chapter 27. Now Moses, the elders of Israel, commanded the people, saying, keep all commandments which I command you today. So nagsalita si Moses. Ito ay sa utos ni Almighty Father. Kaya nagko-command si Moses is because he was relaying the message of the Almighty Father to the people. Verse 2, and it shall be on the day when you cross over the Jordan to the land which the Lord your God is giving you, that you shall set up for yourselves large stones. Kumuha kayo ng large stones. Yung sa araw na magko-cross over kayo sa Jordan or Jordan River. Kung tatawid kayo sa Jordan River, sa day na yon. Kasi, kaya nagbibigay ng instruction si Moses, hindi siya makakatawid. Dahil, hindi payag si Almighty Father. Dahil may kasalanan, di ba si Moses? Hindi siya nagbigay ng papuri kay Almighty Father, or hindi siya nagpasalamat kay Almighty Father nung pinalo niya yung bato dahil hingi ng tubig yung mga tao, tapos hindi siya nagbigay ng thanksgiving kay Almighty Father. Inalaw ni Almighty Father yun para hindi sambahin ng mga tao si Moses. So ulitin natin Deuteronomy chapter 27 verse 2, and it shall be on the day when you cross over the Jordan to the land which the Lord your God is giving you, that you shall set up for yourselves large stones and whitewash them with lime. Alam niyo yung lime? Fruit yun, di ba? Yung lime. Whitewash them. Ano ba yung whitewash? Hugasan, linisin, tanggalan ng dumi, at magiging parang malinis na malinis, no? Blank slate or clean slate. Yung large stones na kuha niya o pinapasetup niya sa mga tao. At lilinisin niyo ng lime. Kasi yung lime, meron siyang deodorizer at nag-neutralize ng odor. Meron din siyang antioxidants, no? So, nakakalinis ang lime. So lime exhibits strong antibacterial properties demonstrated in studies against various bacteria like Staphylococcus aureus and Salmonella. So nakakalinis yung lime, kaya utos ni Almighty Father dahil gusto ni Almighty Father malinis lahat. So yung bato, whitewash. Tanggalan ng tarnish, malinis na malinis dapat. Lilinisin ang lime. Then dito sa verse 3, you shall write on them all the words of this law. So yung bato, doon magsusulat ng mga law ni Almighty Father. Susulat doon sa bato na nilinis ng lime at whitewash with lime. When you cross over, that you may enter the land which the Lord your God has given you, a land flowing with milk and honey, just as the Lord God of your fathers promised you. Yung a land flowing with milk and honey, ito yung
promised land para sa mga Israelites. So sa atin, ano ang land flowing with milk and honey? Ang land flowing with milk and honey sa atin is yung kingdom of the Almighty Father. Dahil kay Almighty Father, it's full of abundance and blessings sa Kanya. Ngayon, ang counterpart nung time ni Moses, ang counterpart ng mga tao, ang pupuntahan nila, yung land, yung promised land, Israel. Ngayon, ang counterpart ngayon, at saan tayo pupunta? Sa bahay ni Almighty Father. So, ito, nung time na yun, physically, literal, no, na may pupuntahan silang land. Tayo rin, literal, may pupuntahan din tayong lugar. Pero, sa ngayon, hindi natin nakikita yung lugar na yun. Yung mga taong nauna na sa atin, nandun na, nag-inaantay nila tayo. Yun ang promise sa atin ni Almighty Father, yun ang ating inheritance. So, yung mga Israelites on time na to, ang inheritance nila, yung land flowing with milk and honey. Kita ninyo yung comparison. Verse 4. Therefore it shall be, when you have crossed over the Jordan, that on Mount Ebal, that you shall set up these stones which I command you today, and you shall whitewash them with lime. So nung una, hindi pa sila nakaka-cross over on the day. Bago sila mag-cross over, whitewash them with lime, may large stone sila, isusulat nila yung law doon sa large stones. This is para makapasok sila sa land flowing with milk and honey. And then dito sa verse 4, pag naka-cross over na sila sa Jordan, pupunta ngayon sila sa Mount Ebal. Ebal means barren or rocky or bald mountain. Ano ang gagawin nila doon? You shall set up these stones which I command you today, and you shall whitewash them with lime. Isa-set up doon yung stones na sinulatan nila. At lilinisin ulit nila, whitewash them with lime. Ano itong ibig sabihin nito? So tayo, yung puso natin, nakasulat sa puso natin, yung law ni Almighty Father. At dapat yung puso natin malinis, walang dumi na makikita si Almighty Father. So, nung time na to, literal na pinapagawa ni Almighty Father nung dumating na si Jesus Christ. Sa puso na natin, dapat malinis ang puso natin. Nakaset up sa puso natin ang salita ni Almighty Father, yung kanyang law, para makapunta tayo, makapasok tayo sa kanyang kingdom, sa heavenly kingdom of our Father. Whitewash them with lime, antibacterial agent, no? So, ito ay nagsisymbolize ng dugo ni Jesus Christ. Malinis dapat ang puso natin. Nalinis ng dugo ni Jesus Christ. Dahil yung precious blood ni Jesus Christ, kahit gaano man kadumi ang ating puso, ang ating mga nagawa, dahil sa sacrifice ni Jesus on the cross, malilinis tayo. If we trust Jesus, if we have faith in Jesus, if we believe in Jesus Christ, na siyang ipinadala ni Almighty Father. Verse 5, and there shall build an altar to the Lord your God. Gagawa kayo ng altar. An altar of stones. You shall not use an iron tool on them. Pag gumawa kayo ng altar doon sa lugar na yon, altar para kay Almighty Father. Altar na gawa sa bato. At hindi ka dapat mag-use ng iron tool. Bakit? Ano ba yung iron tool? Bakal, no? Nung time na yon, marunong na silang gumawa ng bakal. Kaya nga, di ba, meron na silang mga knives. Meron na silang
mga spear, no? At meron na rin silang mga iba-ibang mga kagamitan for battle or for warfare. Meron silang iba-ibang kagamitan. Pero syempre, nung time na to, wala pang baril nun. Kutsilyo lang, no? Or mga matutulis na bagay na ginagamit nila para magporma. Nakaporma nga sila, di ba, ng mga graven image. So ngayon, na ayaw ni Almighty Father dahil yun ay kadumihan. Okay? Ayaw ni Almighty Father mag-graven image. Kahit gawa sa semento or kahoy. Galit si Almighty Father. Sinasamba ng mga tao. Ginagawang lucky charm. Ginagawang inilalagay nila sa kalang bulsa para sila ay protection. Hindi sila mapoprotection na nun. Okay? Ang makakapag-protect sa atin, si Almighty Father, si Jesus Christ. So dito sa verse 5, hindi dapat madadapuan ng iron tool yung altar of stones. Bakit? Ano yung sinisimbolize ng iron tool? Pag dumama yung iron tool sa bato, di ba nagkakaroon ng spark yun? Pag nagkakaroon ng spark yun, magiging blemish na, magiging madumi yung stone. Nagkakaroon ng chemical reaction. Kasi yung steel is an alloy of iron and carbon. No? Tapos, carbon can actually oxidize before the iron, creating carbon monoxide. Alam naman natin yung carbon monoxide ay poisonous. Poisonous sinisimbolize ay kasalanan ng carbon dioxide, madumi. So, ito, ayaw ni Almighty Father na may kadumihan. Gusto ni Almighty Father, malinis lahat. Pure heart. So, may ibig sabihin lahat ng mga pinapagawa ni Almighty Father. Symbolically, ang alam ng tao ay literal. Pero, symbolically, may ibig sabihin ito. Pure ang heart ng mga tao na nakasulat sa kanila ang law of the Holy God. At saka di ba pag yung bato, pinalo mo ng isang bakal, nagkakaroon ng bitak-bitak yung bato. Nasisira yung forma. Ayaw ni Almighty Father. Okay? Magiging madumi or impure. So tayo dapat maging pure tayo, unblemished in the Holy Father's eyes. That's why we have Jesus Christ that is sent. Para tayo ay maging perfect. Verse 6, You shall build with whole stones the altar of the Lord your God, and offer burnt offerings on it to the Lord your God. Bakit whole stones? Bakit whole stones? Siyempre, walang sasagot. Kaya whole stones, buong puso natin namamahalin si Almighty Father. At ano yung burnt offerings na yun? Buong puso natin paglilingkuran si Almighty Father. Buong puso natin siyang susundin. Kaya hindi madali ang makapunta sa heaven. So yung nagsasabi na madaling makapunta sa heaven, sinungaling yun. Dahil si Jesus mismo nagsabi na hindi madaling makapunta sa heaven. Bakit? Kasi lahat ng mga law ni Almighty Father dapat sundin. Hindi dapat isa may nagawa akong mali eh. Pero lahat naman ng law na perfect ko, sasabihin niyo. Pero may isa akong law na hindi nagawa, no? Hindi ko natusunod. Makakapasok ba ako sa heaven? Hindi. Kailangan lahat ng utos ni Almighty Father. At paano natin magagawa yun? Sa tulong ni Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ang ating
kalakasan, He is our strength. At napagtagumpayan ni Jesus Christ ang mundo na to. At mapapagtagumpayan din natin, naniniwala sa atin, si Jesus Christ. Dahil tayo ay kanyang mga friends. So, akala natin dati na kung babasahin lang natin to, baliwala lang yung binabasa natin na stone, kung bakit yung mga bato, hindi pwedeng dapuan ng bakal, kundi ito ay binigay ni Almighty Father, not just for the people then, but also for the people now, current, ang Bible. Kahit pa sabing Old Covenant, ang sinasabing Old Covenant, yung tungkol kay Jesus Christ. Dahil dumating na si Jesus Christ, it's a new covenant now. Pero, yung si Almighty Father, hindi siya nagbabago. Gusto niya lagi, gusto niya lagi, malinis. And that's why He sent Jesus Christ, para maging malinis tayo, para maintindihan natin. Dahil yung time na to, hindi pa naiintindihan ng mga tao. Introduce pa lang ni Almighty Father sa mga tao ang tungkol sa kalinisan. Ngayon, ano na ang inuutos sa atin ng Almighty Father? Yung puso dapat natin malinis. Yung mga ginagawa natin. Dahil dumating na si Jesus Christ. Hindi na natin kailangan pang mag-offer ng mga lambs or goats or ox, or any kinds of animals. Kasi ang offering para mapatawad tayo sa kasalanan natin, si Jesus Christ. That's the new covenant. Yun ang ibig sabihin ng new covenant. Pinadali na ni Almighty Father dahil kay Jesus Christ. And Jesus Christ have overcome this world. No? Tuloy natin, Deuteronomy chapter 27 verse 6 pa lang tayo. You shall build with whole stones the altar of the Lord your God. Buong puso natin, paglilingkuran si Almighty Father. And offer burnt offerings on it to the Lord your God. At yung offer natin, our whole being. Kung paano tayo maglakad, paano tayo mamuhay sa mundo na to. You shall offer peace offerings. Hindi tayo makikipag-away sa mga tao. At kung magkasala tayo, hihingi tayo ng kapatawaran. Aaminin natin ang kasalanan natin. Lahat tayo makasalanan. Ako pa rin, nagkakamali pa rin ako. Hindi tayo lahat perfect. Walang perfect sa ngayon. Nagkakamali din ako. Pare-pareho tayo. Pantay-pantay tayo. Lahat tayo kailangan natin si Jesus Christ. So verse 7, you shall offer peace offerings. Kaya nga dito sa Romans chapter 5, verse 1, therefore having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Dahil kay Jesus Christ, nagkaroon tayo ng peace with God. Kaya nga dito sa verse 7 ng Deuteronomy chapter 27, you shall offer peace offerings. Si Jesus Christ, nasa sa puso natin. And shall eat there. May pagkain, Ngayon, sa ngayon, sino ang pagkain natin? Pagkain natin spiritually. John chapter 6 verse 35, and Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. So dito sa Old Covenant, kay Moses, it's literal. Pero sa New Covenant kay Jesus Christ, symbolically speaking. So, malalim ang ibig sabihin ng mga inutos ni Almighty Father. Akala natin ito ay isang ritual. No, it's not a ritual. Akala natin ang lahat ng mga bagay sa mundo, gagawa tayo ng ritual. Puro physical ang gagawin natin. Pero sa puso naman natin, wala naman yung mga ginagawa natin.
Ha? Sa bibig natin, baliwala naman. Pero ang gusto ni Almighty Father, ang tinuturo sa atin, mamuhay tayo kung ano ang ipinag-uutos niya. Yun ang ibig sabihin dito. Ipamuhay natin. Kaya si Jesus ay pinadala niya sa atin. Ginawang example si Jesus Christ. Ipinamuhay ni Jesus Christ lahat ng kautusan ni Almighty Father. Deuteronomy 27 verse 7, you shall offer peace offerings and shall eat there and rejoice before the Lord your God. Verse 8, and you shall write very plainly on the stones all the words of this law. Saan natin isusulat? Sa puso natin. Lahat ng words ni Almighty Father, ilagay natin sa puso natin, ipamuhay natin. Gagayahin natin si Jesus Christ. Kahit si Jesus Christ ay God, ipinamuhay niya yung salita ni Almighty Father. Kahit binigyan siya ng power, dominion, and authority ni Almighty Father, sumunod pa rin siya kay Almighty Father. That's why the Almighty Father exalted the name of Jesus Christ above all names. Verse 9 of Deuteronomy chapter 27. Then Moses and the priests, the Levites, spoke to all Israel, saying, take heed and listen, O Israel. This day you have become the people of the Lord your God. Dahil sa ipinamumuhay natin, ang salita ni Almighty Father nakalagay sa puso natin, naka-etched sa puso natin yung salita ni Almighty Father. Tayo ay magiging people of the Lord God. Dahil tayo ay nakikinig at ipinamumuhay natin ang salita ni Almighty Father. Kaya tayo ay tatawaging people of the Lord your God, or children of the Holy God. Kaya nga nakalagay dito sa Hebrews chapter 10 verse 11. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their mind and write them on their hearts, and I will be their God. I'll be their God, and they shall be my people. Naintindihan na natin? In comparison ng Old Covenant sa New Covenant, walang naiba. Ang naiba lang, yung sacrifice. Sacrificial lamb, yung animal, hindi tayo kailangan pang pumatay ng animals. Napadali na lahat. Because of Jesus Christ. A better covenant because of Jesus Christ. Pero lahat ng mga nakasulat dito sa Old Covenant, i-apply natin sa New Covenants. No? Ganon din ang ibig sabihin ni Almighty Father. Kaso nga lang, ulitin ko, literal lang pinapagawa sa mga tao sa Old Covenant para maintindihan nila dahil hindi makaintindi ang mga tao. Deuteronomy chapter 27 verse 10. Therefore, you shall obey the voice of the Lord your God. Susundin natin ang boses ni Almighty Father. Observe His commandments and His statutes which I command you today. Ano ang gagawin natin? Obey the voice of the Lord your God. Paano natin maririnig ang salita ni Almighty Father? It's because yung kanyang law nasa mind natin at nasa heart natin nakasulat. Kaya maririnig natin ang boses ni Almighty Father. At nakalagay sa Isaiah ba yun? You will hear a voice behind your ears. Isaiah ba yun o Jeremiah? Isaiah. Isaiah chapter 30, verse 21. Maririnig natin ang boses ni Almighty Father. Your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it.
Whenever you turn to the right hand, or whenever you turn to the left. And observe His commandments. Ano, pag sinabing observe, titignan lang ba natin? Kasi observe, hindi. Gagawin natin, no? Hindi lang natin titignan, gagawin natin yung commandments niya. Yung mga ayaw ni Almighty Father, hindi natin gagawin yan. Yung mga pinag-utos ni Almighty Father, righteousness, mercy, and justice, yun ang gagawin natin. Humble ourselves before our Father and fear Him. Dapat maging perceptive tayo sa mga commandments of the Almighty God and His statutes. Yung commands niya, yung utos niya, gagawin natin. And also His statutes. Ano yung statutes niya? Yung regulations, yung rulings, directives, guidelines, proclamations. Verse 11. And Moses commanded the people on the same day, saying, They shall stand on Mount Gerizim to bless the people when you have crossed over the Jordan. Pag nakapag-cross over na kayo sa Jordan, tatayo itong mga taong ito sa Mount Gerizim. Dito sa Mount Gerizim, kung inyong naaalala, ano ba ninyo? Yung Mount Gerizim, dito ginawa ni Abraham yung to prepare Isaac as a sacrifice to God. Pero pinigil siya ni Almighty Father, di ba? Yun ay ang Mount Gerizim. Gerizim means lush or fertile mountain. Kaya Mount Gerizim, lush or fertile mountain. So dito nakakita si Abraham ng goat. Or ram. Instead na si Isaac ang isa-sacrifice, pinigilan siya ni Almighty Father. And so, si Abraham nakakita ng ram at yun ang sinacrifice niya kay Almighty Father. Instead of Isaac dahil pinigil siya ni Almighty Father. Pero si Almighty Father, ano ang ginawa ni Almighty Father? Ipinadala niya si Jesus Christ. At inalaw niya si Jesus Christ na patayin ng mga tao. So yung gagawin ni Almighty Father, willing si Abraham gawin, no? Na isa-sacrifice niya si Isaac. Ngayon si Almighty Father, anong ginawa niya? Isinacrifice ni Almighty Father si Jesus Christ. Nakikita na niya yung comparison. Kaya, nakita ni Almighty Father yung puso ni Abraham that is willing to obey the Holy God. He has faith in the Almighty Father. Na kahit na si Isaac, alam niya ni Abraham na kaya ni Almighty Father buhayin si Isaac, no? Kaya pinigil ni Almighty Father si Abraham kasi nakita ni Almighty Father yung heart ni Abraham na mas mahal ni Abraham si Almighty Father compared kay Isaac dahil willing siya i-offer si Isaac. Naintindihan natin? So tayo, sino ang mamahalin natin? Si Almighty Father above all else. Ang utos sa atin ni Almighty Father, sundin natin si Jesus Christ. So we will obey Jesus Christ. We will worship Jesus Christ just as the Holy God commanded us. So sa buhay natin, ang priority natin, si Almighty Father. To Jesus Christ at ang Holy Spirit.
Dahil sila ang ating true treasure. Real family. He created us in His image and likeness. Naintindihan na natin? So, balik ulit tayo dito sa Deuteronomy chapter 27 verse 12. Dito sa Mount Gerizim to bless the people. Tatayo doon. Sino ang tatayo doon? After nila maka-cross over ng Jordan or Jordan River, ang tatayo doon ay sila anak ni Jacob or anak ni Israel. Jacob and Israel, isa lang siya. Sinong names? Sino sila na tatayo? So, si Simeon, si Levi, si Judah, Issachar, Joseph, and Benjamin. Since wala na si Simeon, wala na yung si Levi, wala na si Judah, wala na si Issachar, wala na si Joseph, si Benjamin. So, yung mga tribe ngayon, ang tawag sa kanila, tribe of Simeon, tribe of Levi, tribe of Judah, tribe of Issachar, tribe of Joseph, tribe of Benjamin. So, ilang years ang nakalipas? So, 440 years, no? Ang nakalipas na pagbalik nila sa land of promised land. So, matagal nang wala si Simeon. Pero, yung mga tribe ni Simeon, yung kanyang lineage, magsasama-sama sila, pati yung lineage ni Levi, ni Judah, Issachar, Joseph, and Benjamin. Etong si Simeon, Levi, Judah, and Issachar, anak ito ni Leah. Joseph and Benjamin, anak ni Rachel. So sila ngayon, mag-stand sila sa Mount Gerizim to bless the people. Ngayon, on verse 13, and they shall stand on Mount Ebal to curse. So merong group, 6 tribes, no, ang magbe-bless, no, na nasa Mount Gerizim. At meron ding nakatayo sa Mount Ebal na tribe to curse naman. Sino naman sila? Si Reuben, si Gad, Asher, Zebulun, Dan, and Naphtali. Itatanong nyo kung bakit si Reuben, kung bakit si Gad, Asher, Zebulun, Dan, and Naphtali ang 6 tribes na tatayo sa Mount Ebal to curse. No? Nagtatanong ba kayo? Hindi kayo nagtatanong. Kasi, nagtatanong din ako, dito naman sa Mount Gerizim, ulitin ko, to bless the people, bakit si Simeon, Levi, Judah, Issachar, Joseph, and Benjamin naman? So, if we check, ang anak ni Leah ay, anak na lalaki ni Leah ay 6 yung anak ni Leah. Sa Mount Gerizim, 4 na anak ni Leah ang tatayo sa Mount Gerizim to bless the people. Si Simeon, Levi, Judah, and Issachar. Tapos yung other 2 naman ay si Joseph and Benjamin na anak naman ni Rachel. Pero dito sa Mount Ebal or sa barren mountain or sa bald mountain to curse, ang nakatayo naman doon si Reuben, si Gad, Asher, Zebulun, Dan, and Naphtali. Si Reuben, siya yung firstborn son of Jacob kay Leah. At siya yung pinaka-eldest na anak ni Jacob. Pero dahil sa may kasalanan si Reuben. Ano ang kasalanan ni Reuben? He committed a grave sin. Nakalagay sa Genesis chapter 49 verse 4. Jacob's firstborn son committed a grave sin by sleeping with his father's concubine Bilhah, which resulted in him losing his birthright and the respect of his father. Nawala yung respeto ni Jacob kay Reuben at saka yung kanyang birthright as the firstborn because he slept with his father's concubine Bilhah. Alam naman natin na si Bilhah, meron siyang anak kay
Jacob. Sino yung anak ni Jacob kay Bilhah? Si Dan at saka si Naphtali. No? Ngayon, after ni Reuben, si Gad naman. And then si Asher. Si Gad, anak ni Zilpah. At saka si Asher, anak ni Zilpah, na maidservant ni Leah. Si Zebulun naman, anak din ni Leah, the youngest. So, pang-anim na anak ni Leah si Zebulun. Pero si Zebulun, meron siyang kasalanan. Anong kasalanan ni Zebulun? Hindi niya napaalis yung mga foreigners or yung mga Canaanites na nakatira sa Kitron or Nahalol. Kaya kasama nila na buhay or nanirahan sa land of Zebulun, yung mga Canaanites. At saka dito sa Matthew chapter 4, yung land of Nebulun binanggit dito. Matthew chapter 4 verse 12, the land of Zebulun and the land of Naphtali by the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles. The people who sat in darkness have seen a great light. Upon those who sat in the region and shadow of death, light has dawned. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Nag-start na mag-ministry si Jesus Christ sa land of Naphtali and Zebulun. Bakit dito sa land of Naphtali and Zebulun? Nasakop niya yung Capernaum, no? Bakit? Region to ng yung Capernaum kasali sa region ng Zebulun and Naphtali. Okay? Kaya dito nakasali si Reuben at saka si Zebulun. At kasama dito sa Mount Able to Curse ay yung anak sa mga concubines ni Jacob. Like si Gad, si Asher, si Dan, at saka si Naphtali. Ano ang kasalanan ni Dan? Ang kasalanan ni Dan, idolatry. Kaya yung tribe ni Dan, kung i-check natin sa book of Revelation, hindi siya kasali doon. Ang nakalagay na tribe doon ay tribe of Manasseh instead of the tribe of Dan. Naintindihan natin? At may iba pang reason kung bakit sila ay nandito. Ang nakasulat lang kasi natin, ang nakikita nating reason na maliwanag, itong kay Reuben, at saka kay Dan, alam natin, at saka kay Zebulun, si Gad, si Asher, at saka si Naphtali. Alam din natin yung kay Naphtali, no? Si Gad, at saka si Asher kasi, hindi sila legal na, kahit legal silang anak, pero sino ba ang legal na asawa? Ang legal na asawa ay si Leah at saka si Rachel. So, sino itong mga nandito sa Mount Able to Curse? Mga anak ng maidservants or concubines na si Zilpah at saka si Bilhah. At naisali rito si Reuben dahil nga tinabihan niya si Bilhah, no? Na meron siyang mga kapatid na si Dan at saka si Naphtali. At saka to si Zebulun, may kasalanan din siya. So, ganun ang ibig sabihin dito. Kaya sila ngayon ang tatayo sa Mount Able to Curse, pero mapapatawad sila ni Almighty Father. Yun lang ang, dito lang sila na-assign because sa kanilang mga experiences. Kaya ganon. Si Simeon ba may kasalanan? May kasalanan si Simeon. May kasalanan si Levi. Si Judah meron din. Si Issachar, si Joseph, si Benjamin. Pero bakit sila nandito sa Mount Gerizim to bless the people? Si Simeon, ang kasama niyang pumatay kay Shechem ay si Levi. Pero ang tribe ni Levi napatawad because sa kanila galing ang high priest. So si Simeon, paano napatawad si Simeon? Kaya lang siya nakapatay is because gusto niyang ipagtanggol yung kanyang kapatid na si Dinah
na binastos ni Shechem. Inabuso ni Shechem. Ngayon si Judah, ano ang kasalanan ni Judah? Hindi niya binigay yung kanyang bunsong anak kay Tamar. Kaya ang nangyari ngayon, si Tamar, nag-costume siya as a harlot, no? Para siya magkaroon ng anak. Si Judah ang natabihan niya. Nagpabayad siya kay Judah, pero hindi naman talaga siya harlot. Ginawa lang niya yon dahil nga hindi binigay ni Judah kay Tamar yung anak na bunso ni Judah. Na dapat kasi yun ang magpapatuloy ng lineage ng anak ni Judah na panganay. Kaso namatay yung panganay na anak dahil nga wicked. Yung second na anak ni Judah, wicked din. And then yung third, bata pa, hindi binigay kay Tamar. So ang ginawa ni Tamar, nagpanggap siya na isang harlot or prostitute. At si Judah nung time na yun, wala nang asawa. So tinabihan niya si Tamar dahil akala niya isa tong prostitute na babayaran niya. And then, nung malaman niya na si Tamar pala yung kanyang natabihan, hindi siya aware hindi niya alam, no? Nung nalaman niya si Tamar pala that he was tricked by Tamar, nagsisi siya. And hindi na niya ulit tinabihan si Tamar. Once lang nangyari yon. So si Tamar, ang anak ni Tamar ay kambal, si Perez, no? Si Perez at saka nalimutan ko isang pangalan, pero si Perez, Judah, and then si Perez. Kay Perez galing yung lineage ni David. Galing si David ay ang nagkaroon siya ng anak kay Bathsheba na si Solomon. Doon din naman galing hanggang papunta kay Jesus Christ. Naiintindihan natin? So, humingi naman ng tawad si Judah. Okay? Kung gusto nyo i-check, nasa Book of Genesis. Verse 14. And the Levites shall speak with a loud voice and say to all the men of Israel. Anong sasabihin ng Levites? O sasabihin ng lahi ng mga high priest dito galing sa mga Levites. Sila yung tumatanggap ng tulong, yung mga Levites, dahil sila ay walang inheritance na lupain from the Almighty Father. And so, yung mga brethren nila ang tutulong ngayon sa kanila, sa mga Levites. Sinuturuan ni Almighty Father ang mga tao tumulong sa kanyang mga kapatid. Kaya rin ginawa ni Almighty Father yon. Double purpose lagi. Hindi lang double, triple, quadruple purpose. Si Almighty Father, ang galing ng utak ni Almighty Father. Walang makakatalo kay Almighty Father. 1,000 steps ahead si Almighty Father, or more than 1,000 steps ahead pa si Almighty Father. Sa lahat ng mga tao, yung mga tao kala nila matalino na sila, but no, si Almighty Father is full of wisdom. He created this world. He created us. Kaya, inalaw ni Almighty Father, He purposed it to happen, na hindi nagkaroon ng mana or inheritance ang mga Levites na lupa, for the people to learn to give to their brethren, to share what they have, to help their brethren, gaya ng Levites, no? Kasi ang mga Levites, dahil wala silang minana na lupain, saan sila ngayon titira? Some of the Levites, nandun sila sa lupa ni Simeon, and some of the Levites, nandun sila sa lupa ni Judah. Nasa lupa ni Issachar, nasa lupa ni Ephraim, nasa lupa ni Manasseh, nasa lupa ni Benjamin, nasa lupa ni Reuben, nasa lupa ni Gad, Asher, and Zebulun, and Naphtali, and Dan. So, nakakalat ngayon yung mga Levites. Nung time na yun, nung time na pumasok sila ng Israel, nakakalat ngayon yung mga Levites. And so, dahil sa nakakalat lahat yung Levites sa lahat ng tribes, sila rin, sa kanila galing yung mga priests ng mga tribes. Okay? Kasi bawat tribes ni Simeon, Judah, Issachar,
meron silang mga priests. Intindihan natin? Meron silang mga priests and high priests at galing iyon sa mga Levites. Naintindihan na natin? Ba't kasi ganito ko, naintindihan natin? Ako lang naman ang nagsasalita dito. Wala na akong kausap. So, ang mga Levites, meron siyang lahi, mga representative sa bawat tribes. Okay? Dahil sa kanya galing ang mga high priest. So, ang Levites tutulungan, kahit hindi priest ka, tutulungan ka ng mga lahi ni Simeon, lahi ni Judah, ganon, no? Kasama na ang pagtulong sa mga foreigners, fatherless, and widows. Kasi yung time na yun, pag mayroon kang isang lupain, parang secured ka na, no? Up to now kasi, pag ang tao meron ng bahay, may lupa ka, secured ka. Yung mga tao ngayon, kaya nga, di ba, swapang ang mga tao, gusto nila lahat, kanila na ang lupa, no? Bawat bakit na ng lupa, gusto nilang bilhin. Kasi, security ang gusto nila. Ngayon, dahil ang mga Levites, wala silang lupa. Wala silang security. So, sino ang tutulong sa kanila? Si Almighty Father. Kaya nga, ipinag-uutos ni Almighty Father na tulungan ang mga Levites sa kanila mapupunta ang tithes. Kasama ang mga widows. Nakikihati ang mga widows, ang mga fatherless, ang mga strangers or foreigners sa tithes. Ha? Hindi yan sinasakop ng isang congregation. Hindi yan sinasakop ng preacher. Iniiba nyo pa yung offering? Hindi na. Isa lang yan. Iniiba-iba nyo pa. Huwag ganon. So, balik tayo dito no, sa 15 of Deuteronomy chapter 27. Cursed is the one who makes a carved or molded image. Pag sinabing cursed, ano yung cursed? Curse of death. Ang curse. Sino ang gumagawa ng mga carved or molded images? Pag sinabing cursed or accursed, parusa, death, eternal damnation yan. Okay? Ibig sabihin ng curse, eternal damnation. Pag sinabi eternal damnation, alam na ninyo, Sheol or Hades, impyerno, no? Or hell. Bakit? Bakit cursed ang gumagawa ng carved or molded image? Because it is an abomination to the Lord. It's a detestable thing. Karumal-dumal. Kadumihan. Ayaw na ayaw ni Almighty Father. The work of the hands of the craftsman. Ano ang kamay ng craftsman? Ano ang craftsman? Tao. Ang tao, madumi. Tapos gagawa ka ngayon ng carved image, sasabihin mo, yun ang Diyos. Abomination. Detestable the eyes of the Holy God. Tapos iba pang mga tao ay na-associate si Almighty Father tsaka si Jesus Christ sa molded image. Mas lalo na abomination. And sets it up in secret. And all the people shall answer and say, Amen. Amen means, so be it. No? Or truly. Totoo. Dahil si Almighty Father is for the truth. Sino ang sinungaling? Si Lucifer. And all his demons. At yung mga anak ni Lucifer. Ngayon, si Almighty Father, bakit sabing ng mga tao Amen? Means Amen is so be it or truly. Yun ang katotohanan. Verse 16. Cursed is the one who treats his father or his mother with contempt. May parusa. Anong parusa? Kamatayan din syempre.
who treats his father or his mother with contempt, and all the people shall say, Amen, or truly, totoo. Ano ba yung contempt? Disrespect, mockery, deprecation, ridicule, condescension, insult, abuse, scorn, discourtesy, pambabastos. Cursed is the one who treats his father, his mother with contempt. Applicable ba ito hanggang ngayon? Yes, of course. Ano ang utos ni Jesus Christ? Love your neighbor as you love yourself. Kasama na doon ang father and mother. Kung hindi mo minamahal yung mga tao na nakikita mo ngayon, paano mo mamahalin si Almighty Father na hindi mo nakikita sa ngayon? Yun ang ibig sabihin doon. Paano mamahalin si Jesus Christ na hindi mo nakikita sa ngayon? Kung yung mga tao dito sa mundo na nakikita mo, hindi mo minamahal, hindi mo nirespeto, paano pa yung mga taong, paano pa si Almighty Father na hindi mo nakikita? Sa ngayon, hindi natin nakikita si Almighty Father, but time will come we will see Him face to face. And with Jesus Christ, and we will live with Jesus Christ in His kingdom that will never end. Ano pa dito sa verse 17? Cursed is the one who moves his neighbor's landmark. Ano ba yung landmark? Boundary stone. Sa Tagalog, mohon. No? Bakit mo kasi minumove yung landmark ng kapitbahay mo or ng kapwa-tao mo or ng neighbor mo? Kasi you desire your brethren's property. May pagnanasa kang kunin. Greediness. Kaya pag ikaw ay greedy ka sa kung ano man ang meron ng kapwa-tao mo, gusto mo iyo lahat. Ha? Greedy ka. Ano nga doon? Nakalagay din to, di ba, sa Romans chapter 1? Pag greediness ka, pag greedy ka, pag covetousness ka, or if you covet your brother's things, no? Cursed is the one who moves his neighbor's landmark. And all the people shall say, Amen, or truly. That's true. Ngayon, wala tayong reason na magsabi na hindi namin alam, hindi kami na-inform. Ngayon, nagbabasa tayo ng Bible, na-inform na tayo. Verse 18, Cursed is the one who makes the blind to wander off the road. And all the people shall say, Amen. Ano itong ibig sabihin itong, Cursed is the one who makes the blind to wander off the road. Bulag yung neighbor mo or yung isang kapwa-tao mo. Ngayon, hinahayaan mo siyang maglakad. Dahil kahit alam mong bulag siya, hinahayaan mo siya. Hindi mo siya tinutulungan. Hindi mo siya ginaguide. Kahit alam mo yung totoo, hindi mo sa kanya sinasabi yung totoo. You make the blind wander off the road. Nawala sa tamang path to righteousness ang isang tao. Ginaid mo nga siya, sa ibang lugar mo naman siya dinala, sa kasalanan naman. So ginawa mo siya na mawala sa tamang road to righteousness. Cursed yon. Or may kaparusahan niya, may punishment yan. Punishment is death. And all the people shall say, Amen, or truly. That's true. No? Verse 19. Cursed is the one who perverts the justice, Jew the stranger, the fatherless or orphans, and the widow. Ano ba yung pervert? Twist the truth. Tinatanggal yung katotohanan, binabaliktad. Paano nababaliktad ang truth? Sa pamamagitan ng pagsusuhol, corruption, bribery, no? Or anything wicked. Pinapervert yung justice. Anong parusa? Curse. Anong curse? Curse ng kamatayan, eternal damnation.
Dahil, pinapervert mo yung justice, tinatanggalan mo ng karapatan. Yung mga stranger, yung mga foreigners, yung mga dayo, hindi mo tinutulungan. Minsan pag galing ka sa labas, no, hindi ka taga-looron. Paano ba? Hindi ka taga-lugar doon, pero ang ginagawa ng mga tao, pinagkakaisahan ka. Hindi ka nila tinutulungan. May kasalanan yung mga tao na nakatira doon dahil hindi ka nila tinutulungan. Nagkakaisa ka, pinagkakaisahan ka nila. Dahil ikaw ay isang stranger, wala kang connection, wala kang masasandalan dahil stranger ka. Alam ko yung feeling ng ganito na stranger ka sa isang lugar, tapos pagtutulungan ka ng mga tao. Sama-sama sila, nag-connive sila, gumagawa sila ng mga kasinungalingan, ng kachismisan, ganon. So napapervert ang justice. But the Almighty Father will punish them. Sino pa ang napapervert ang justice? Pag yung mga fatherless. Bakit yung mga fatherless? Kasi itong mga taong tong stranger, fatherless, and the widow, vulnerable people, they are alone and no one takes care of them. Ngayon tayo, we have the responsibility to help our brethren. Ngayon, kung pinapervert natin ang justice, mananagot tayo kay Almighty Father. Dahil walang koneksyon ang mga tao. Yung alam ko na tumutulong sa mga mahihirap sa iba na nilalagay sa social media, namimili pa sila ng tao na tutulungan. Pag hindi maganda yung issue mo, ay hindi ka na ipapalabas. Hindi, parang hindi naman kami papanoorin yan sa social media eh. Anong issue mo? Dapat maganda yung issue mo, yung magulo. Magulo ba yung issue mo? Dapat yan ang, sige, ikaw ang aming tutulungan kasi masyadong complicated yung issue mo. Masyadong pagmalaswa ang issue mo, yan, tutulungan ka na. May mga ganon na sa social media, ganon ang kanilang ginagawa pag kakaiba. Pero pag yung tungkol sa kahirapan na hindi nila ilalagay yun sa issue nila. Hindi nila ilalabas sa social media. Kasi nga, gusto nilang ma-benefit din sila, kaya sila tumutulong. Ngayon, tayo. Tutulong tayo kahit ano ang wala tayong makuha. Dahil ang magbe-bless sa atin, ang ating tatay. Kaya hindi natin ipapervert ang justice. And all the people shall say, Amen, or truly. Verse 21, Cursed is the one who lies with any kind of animal. Alam yung lies with any kind of animal. Yung tumatabi ka sa mga animals. Napaka no? Kaya nakalagay ito sa Bible. Kasi nangyayari. Nangyari noon at nangyayari ngayon. Cursed is the one who lies with any kind of animal. Tinatabihan yung animal. Nakikipag having intercourse with animals. Bakit ito ay isang abomination, kadumihan? Inuuna niya yung kanyang lust of the flesh. Tayo, you're created in God's image and likeness. Tapos, isasali mo sa animal yung ikaw. Kaya nga ayaw din ni Almighty Father, yung mga minimix yung human embryo with embryos of animals. Nag-iimbento yung mga tao. Nilalagay yung puso ng baboy, nilagay sa ginawang puso ng tao. Yung liver na ginagawa nating liver steak, nilagay sa liver sa tao. Hindi pwede yun. Sorcery, kadumihan. Dahil tayo, kawangis natin si Almighty Father. Hindi naiintindihan ng tao.
Dahil yung tao, maikli lang ang kanilang isip. Ang gusto lang nila, pag-eksperimentohan, lahat experiment. Ayaw maniwala kay Almighty Father. So yung ganitong gumagawa ng abomination, they are cursed. And all the people shall say Amen. Verse 22, cursed is the one who lies with his sister, the daughter of his father, or the daughter of his mother. And all the people shall say Amen. Ano ito? Incest, half sister, half brother, or totoong kapatid mo, tatabihan mo. It's an abomination, kadumihan. Kahit pa sabing in-law mo naman yon, ha? Hindi pa rin, kasi ang related ka sa family, merong trust yon, may tiwala ka sa family mo, tapos ibebetray mo dahil sa iyong lust, dahil sa lust of the flesh mo. So that's verse 22, no? Cursed is the one who lies with his sister, the daughter of his father, the daughter of his mother. And all the people shall say Amen. Verse 23, cursed is the one who lies with his mother-in-law. And all the people shall say Amen. Ano yung mother-in-law? Nanay ng asawa mo, tinabihan mo. Kaya mother-in-law, parang nanay mo na rin yun, kahit hindi mo siya kadugo. Nanay mo na rin siya. Kasi kahit na in-law, hindi naman kayo blood related. Kahit hindi kayo blood related, pero family na ang turingan ninyo. A breach of trust. Related na kayo even if it's by marriage. Kahit hindi mo kadugo, kung related na sa'yo, a family na ang turingan ninyo sa isa't isa, tapos nagtabihan pa kayo, ano kayo, animals? Ha? Kaya nga inuna dito yung animals, curse is the one who lies with any kind of animal. Dahil yung mga animals, ganito ang ginagawa nila. Ano kayo, aso? Ganon? May mga animals, no, na like doves. Iisa lang talaga ang asawa niya. Yung ibang mga tao, lahat na lang pinatulan. Lahat ng makita, pwede. Ba't ganon? That's demonic possession na. Demon-possessed people. Verse 24, cursed is the one who attacks his neighbor secretly. Atong attacks his neighbor, inaatake mo yung kapwa-tao ng pasikreto. Bakit? Abuse to, manipulation to. Mentally, ina-attack mo siya mentally. Kunyari, wala kang alam. It's gaslighting, no? Alam niyo yung gaslighting? Kina-gaslight mo yung brother mo, kunyari, hindi, wala naman yan, di yan totoo, ganun. Pero nagsisinungaling ka. That's another word for lies, kasinungalingan, telling lies. Pag nagsisinungaling ka, pag may mga malicious talks, or ina-ambush mo, yung iyong neighbor, kapwa-tao mo, kasalanan yun kay Almighty Father. You secretly watch your neighbor. Bakit ka nanonood sa neighbor mo? Anong motive mo? You're cursed. Anong curse doon? Death. Eternal damnation. And all the people shall say Amen, or truly. And that will happen. Verse 25. Cursed is the one who takes a bribe to slay an innocent person. Ano tong bribe to slay an innocent person?
susuhulan para pumatay ng taong inosente, or contract killing ang tawag sa ngayon. And all the people will say amen. Or nagtitake ng bribe ka kahit hindi inosente yung tao, kahit may kasalanan, pero kumukuha ka ng isang tao, patayin mo siya, ganon. Or nambubuli ka ng kapwa-tao mo, naghahakot ka ngayon ng mga tao na magagalit sa kapwa-tao mo. Iba-bribe mo yung tao na yon, lika, lilibre ko kayo, lika, bibigyan kita ng madaming pera, awayin natin yung kapwa-tao natin na yun, ano? Ipagtulong-tulungan natin. Ayun. Ha? Curse is the one who takes a bribe. Yun din to. And all the people will say, amen. Lika, pagchismisan natin. Nililibre kita, pagchismisan natin. Dahil sikat ako, mayaman ako, may power ako. No, ganun ang ginagawa ng ibang tao. Tapos kakamping ngayon sa kanya yung mga tao na gustong dumikit sa mayayaman. Oh, anong tawag doon? It's like a bribe to slay an innocent person. Or kahit hindi innocent yung person, pero ginagawa mo, naninirang puri ka. Kumukuha ka pa ng hakot. Nagko-connive pa kayo, nag-uusap-usap pa kayo para sirain ang isang tao. Backbiting, ha? Gossipers. Ganon din ang ibig sabihin ito. And all the people will say, anong kaparasahan? Nakalagay sa Romans chapter 1, death. Verse 26. Curse the one who does not confirm all the words of this law by observing them. Kung hindi ginagawa or sumusuway sa mga pinag-uutos ni Almighty Father na righteousness, anong gagawin sa kanila? They are cursed. And all the people shall say, amen. So, ito, Old Covenant to, Deuteronomy to, applicable ba to sa ngayon? Yes. Hindi dahil sa nasa Old Covenant, hindi na applicable. Applicable pa rin to ngayon. Ano lang ang pagkakaiba sa Old Covenant or Old Testament? Yung Testament, yung Covenant, yun lang ang pagkakaiba. Yung kontrata, na iba na ang kontrata. Ang kontrata, instead na tayo ang mamamatay, na tayo ang paparusahan, tayo ang ipapadel, tayo ang kukuha ng 40 minus 1 stripes or lashes, imbis na tayo, ano ang nangyari? Si Jesus Christ na, imbis na tayo ang ipako or i-hang on a tree, si Jesus Christ na, imbis na mag-sacrifice tayo ng goats, lambs, and ox, hindi na natin gagawin dahil si Jesus Christ, He sacrificed His life on the cross. He gave His life for His friends. At yung ginawa ni Jesus Christ is perfect. Kaya effective up to now yung sacrifice ni Jesus Christ. Nung Old Covenant, yearly yon. May sacrifice. May sin offering, burnt offering, inuulit-ulit. But since Jesus Christ has given His life for us, hindi na natin kailangan pa yon gawin. Dahil si Jesus Christ is perfect. Dahil He did not commit any sins, any iniquities. And He loved the Almighty Father. He obeyed all the commands of the Almighty God. And He is God like the Almighty Father. At napagtagumpayan niya. And we will imitate Jesus. He will give us strength. That's why He sent to us the Holy Spirit, giving us fruits like love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. Ipapamuhay natin lahat ng utos sa atin ni Almighty Father na itinuro din sa atin ni Jesus Christ. Because of their great love for us. Because they want us to be with them. We are the treasure of our Father.
We are His inheritance, and He is our real treasure. Thank you, and God loves us all so much.